Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, inutusan nila Grima sina Pipita at Tirsing na mamalingki at maggrocery. Si Tirsing ang maggrocery at si Pipita naman ang mamalingki. Gumawa si April ng listahan ng mga bibilhin sa grocery at ibinigay kay Tirsing. Nainggit si Tirsing kay Pipita dahil marunong magmaniho at ipinagkatiwala pa ni April ang kotse nito sa kanya. Habang nasa grocery na si Tirsing, plinano niya ang pagkupit sa dala niyang pera at pang-grocery, kaya hindi niya binili ang lahat na nasa listahan. Pag-uwi nila, nagulat pa si Tirsing noong may sukli pa na binalik ni Pipita sa amo nila. Naalala ni April na kunin ang resibo ng grocery kay Tirsing. Nagulat si Tirsing dahil wala siyang naibigay na resibo at sinabi niya na nawala at pinagbintangan niya si Pipita. Nainis si Pipita kay Tirsing. Kinagabihan, habang nagkakapi si Facundo, naalala niya ang sweldo ni Pipita na hindi pa niya naibigay. At ngayon, pakinggan ang karugtong ng kwento nating pinamagatang Hanap Buhay ng Madiskarte dito sa ating dula, Super Pipita. Tungkol sa sahod mo, Pipita, ano kaya kung ipunin muna natin at ipautang ko sa mga tao na painteresan? Oh? Huwag kang mag-alala. Kung maipon ang interes, paghatian natin. Ano po? Ipapautang ninyo na may porsyento? Oo, total hindi mo pa naman kailangan. Wala ka namang pinagagastusan. Ano po, sir? Sige po, kayong bahala. Paano na kaya yun? Maliwanag ang sinabi ni Pipita. Kung sabihin niya ang talagang nangyari kay Madam April sa paglabas namin, lagot ako. Nagmerienda kasi ako sa kantin habang hinintay ko si Pipita. Malaki-laki rin ang nagastos ko dun .
Dahil double kon ang ice cream na kinain ko, na in-order ko. At 2 siopaw pa na malalaki. Huh, hindi lang kasi ako nagpalata kay Pipita na busog ako. Tapos, nangupit pa ako. Pero, naubos din. Ni sintimo walang naiwan sa akin. Oh, walang naiwan sa pera na binigay sa akin. Mabuti sana. Kung nabili ko lahat ang nilista ni Madam April hindi naman. Paano kaya anong gagawin ko sa resibo? Talaga namang wala akong maibibigay na resibo dahil naku, paano na ito? Baka alisin na nila ako nakatulong dito. Saan ako pupunta? Kung ganun ang mangyayari sa akin. Maalala ko pala, Pepita. Ikaw na ang maglalaba sa mga damit kong pang-opisina. Opo, madam. Tanungin mo na lang si Tersing kung paano niya nilalabahan ang mga damit ko. Opo, madam. Marami na akong nainom at lahat na lang ng klase ng pulutan na order ko na. Pero hindi pa dumarating ang hinihintay ko. Hindi maaaring hindi magpakita yun sa akin ngayon. Pera ang pinag-uusapan namin. Malaking halaga. Tatawagan ko nga. Sila Grimas. Sinatawagan ako. Nainip na yata siyang naghintay sa akin. Hello? Facundo! Nasaan ka? Gabi na! Hindi pa kasi dumarating yung hinihintay ko. Akala ko siya na itong tumatawag. Pagtingin ko sa cellphone ko, ikaw pala. Ipagpabukas mo na lang. Marami pa namang araw. Hindi pwede. Malaking halaga ang pag-uusapan namin. Talagang ayaw mong maisahan pag pera ang pinag-uusapan. Talaga. Mahalaga ang pera sa akin. Sige na, matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin. Si Sir Facundo na itong nagbubusina. Dire-diretso naman. Gabi na, maingay pa. Mabuti na lang at gising pa ako. Samantalang si Tersing, naghihilig na siya. Mahimbing na ang kanyang tulog. Sandali lang po! Pipita. Ang tagal mo na magbukas ng gate. Pasensya na po kayo, sir. Mabilis nga Muntik na akong naipit. Ayaw ko nang babagal-bagal kumilos. At teka, bakit nakabukas pa ang ilaw dito sa labas? Ang dilim kasi, sir. Hindi ko makita ang daraanan ko. May flashlight yung cellphone mo, hindi ba? Bakit hindi mo gamitin? Porque ba't hindi kayo ang nagbabayad ng bill ng kuryente? Hindi kayo marunong magtipid? Kala ko, Madam April, natutulog na kayo. Nadisturbo ba kayo sa malakas na pagbusina ni sir? Ang papapala yun. Parang sira na naman ang busina ng kanyang kotse. Dire-diretso. Gabi na nga siyang umuwi. Nang istorbo pa. Narinig ko kanina nung tinawagan ng mama mo. May hinihintay daw siya. Kaya gabi nang dumating. Mabuti na lang at gising ka pa.
Naistorbo ka din sa pagkakahimbing ng tulog mo. O nananaginip ka na? Ay, hindi ako gaanong nananaginip, madam. Madalang. Hindi tuloy ako makatulog. Magtimpla na nga lang ako ng gatas. Ako na, madam. Isunod ko na lang sa kwarto niya. Teka, parang hindi ko narinig na tumahol ang mga aso. Paano, madam? Kilala nila ang busina ng kotse ng papa niyo. Oo. Kasi ang papa ang kinikilala nilang amo. Pero hindi ka nila nakita, no? Ay, hindi siguro, madam. Kasi maitim ako. Ganon. Alam mo, malakas ang pang-amoy ng mga aso. Nung maliit pa yung aso namin, kahit sa kalsada ka lang, tumatahol na yan. Ako kasi ang nagpapakain sa kanila. Kaya hindi nila na ako pinansin. Siguro. Ay, sandali lang, madam, ha? Ipaptitimpla ko kayo ng gatas para makatulog na kayo ulit. Magtatrabaho pa kayo bukas. Wow! Ito ang sabaw. Malasa. Sabaw palang ulam na. Sino ang nagluto sa inyong dalawa? Ikaw ba, Pipita? O si Terseng? Ako, sir. Si Pipita lang ang nagtimpla. Opo, sir. Nagtulungan kaming dalawa ni Tirseng. Samantalang nakaluto na ako nung magising ito. Mabuti na lang at nag-deliver yung taga-deliver ng karne ng baka. Kung hindi, wala kang almusal na baka ngayon. Sinabi niyo kagabi, sir, na gusto niyo makatikim ng nilagang baka, kaya, yan, inagahan ko ang nagluto para pang-almusal. Very good. Yan ang gusto ko sa isang katulong. Teka, hindi ka ba napuyat kagabi, Pipita? Hindi naman po, sir. At saka, sanay na akong magising na maaga. Kahit puyat, 4:00 pa lang, gising na ako. Pita-pita naman itong Pipitang to. Nagpapalapad ng papel sa amo namin. Tsak. O teka, sandali. Bakit nakaswitch ang ilaw sa salas? Di ba sinabi ko na sa inyo, patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit? Ako ang nag-switch. May hinahanap lang ako. Nakalimutan kong patayin. Tersing, patayin mo na nga para hindi nagre-reklamo ang sir mo. Opo, madam. Akala ko si Manang Pipitang pumasok sa kwarto ko na hindi man lang kumatok. Kayo pala, Mama. Mataas na ang araw. Nakahiga ka pa rin. Napagod ka ba sa opisina ninyo kahapon? Pero maaga ka namang natulog, hindi ba? Napuyat ako kay Papa kasi kung magbusina ng kotse, wagas. Hindi ko namalayan ang kanyang pag-uwi. Mahimbing na ang aking pagtulog. Sige, bumangon ka na dyan. Tinatamad ako, Mama. Hindi yata ako papasok. Sayang ang isang araw. Kahit hindi ako papasok ngayon, hindi ako pagagalitan ng boss ko. May gusto siya sa akin. Kahit na, ipakita mo na karapat-dapat ka. Joke lang, Mama. Nagugutom na ako. Kailangang bumangon na ako. Halika na para makapag-almusal ka na. Sige, Mama. Susunod na ako. Yan ang gusto ko sa inyo. Magsipag kayo. Huwag kayong mag-alala. Mabilis lang ang araw. Alam mo, ang lalaki ng alaga nilang asaw. Pero hindi ako kinakahulan. Oo naman. Pinapakain ko sila ngayon.
Habang binibigay ko sa kanila ang pagkain, kinakausap ko sila. Oo nga, naging maamo sila sa akin. Sige na, mamaya ulit tayo mag-usap. Sige, bye-bye. Mag-ingat kayo dyan. Pagmasdan niyo si Pipita habang pinapakain ng mga aso. Tingnan niyo ko. Kinakausap niya parang tao. Talagang parang tao ang mga asong yan. Nakakaintindi ng salita. Bakit? Hindi mo ba kinakausap habang pinapakain sila? Ay, hindi po, madam. Ano na lang sasabihin ng makakita sa akin o nakakarinig? Nababaliw ako. Kaya naman pala eh. Kaya pala tinatahulan ka. Kasi hindi mo sila kinakausap. Mabuti na lang. At hindi ka nila kakagatin kapag pinapakain mong mga yan. Natatakot nga ako minsan eh. Kaya si Pipita na lang magpakain sa kanila. Gaya niyan. Tingnan niyo, oh. Nakala ko kung may ginagawa ng masama si Pipita. Yan lang pala. Hindi pwede. Nangako ka sa akin. Kung hindi mo pa mababayaran ang utang mo sa linggong ito na 100,000 pesos, magiging 120,000 pesos na yan sa susunod na linggo. Ako pang uutakan ni Mr. Segundo. Anong klaseng negosyo ang binuksan niya? Lulubog lilitaw yata. Ay, may tao yata sa beranda. Magandang gabi sa inyo, sir. Ikaw pala, Pipita. Anong ginagawa mo dito? Nagpapahangin lang po. Hindi niyo ako napansin kasi walang ilaw dito sa beranda. Oo, pero nakaswitch naman ang ilaw sa labas. Sige po, sir. Papatayin ko na. Ay, napakakuripot naman ni sir. Samantalang may pautang siyang 100,000 pesos. Manang Pipita, tignan mo nga ang damit na ito kung bagay sa akin. Oh. Wow, bagay na bagay sa inyo, madam. Parang kalalaba ko lang yung kahapon ah. Paborito ko kasi ang damit na ito. Ang bango. Hindi ko pa naplansya yan, madam. Sinuot niyo na? Ha? Hindi pa ba? Bakit parang naplansya na? Nasa pagtutupi lang yan, madam. Ganon ba? Mula ngayon, ikaw na ang maglalabas sa mga damit ko. Ikaw na lang ang mag-aasikaso sa mga isusuot ko. Walang hiya po lang Pipitang yan. Kala ko mabait. Nasa loob palang kulong. Sinisiraan pala ako kay Madam April. Paano? Kung pati sa mag-asawa ay nalason na niya ang kanilang pag-iisip. Asos, baka tuluyan na akong alisin dito. Hindi pwede. Kailangan makaisip ako ng paraan. Para ang Pipita na yan ang mapalayas dito. Hindi ako. Yan ako nagtataka sa'yo, Facundo. Iisa na nga lang ang ilaw sa labas. Ayaw mo pang pasindihan. Ang dilim-dilim ng paligid. Malaki ang binabayaran natin. Magtipid naman kayo.
May street light na nga. Mabuti sana kung yung street light na sinasabi mo ay nasa tapat ng bahay. Hindi naman. Ang dami mong pera pero napakakuripot mo. Hindi ko yon pera. Nasingil ko yon sa mga pautang ko. Kaninong cellphone niyang naka-charge na yan? Hindi ko alam kung kanino yan. Si Teresing ang palagi kong nakikitang nagcha-charge. Sabihin mo sa kanya, minsan lang siyang mag-charge sa isang araw. Sa gabi lang. Para yan lang. Ipagdadamot mo pa. Hindi yan sana ang dahilan para magalit ka. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa ni Facundo. Napakadamot. Kaya iwasan yung mag-charge ng cellphone nyo sa salas, ha? Madalang akong gumamit ng cellphone, madam, kaya 2 3 araw bago ako magrubat. Kung kasi madam, naglilinis ako kanina sa salas, tapos may biglang tumawag, lubat pala ako, kaya siners ko sa salas. Alam nyo na ngayon ang kanyang ugali. Kung sa akin lang, walang problema. Opo madam. May sasabihin pa po kayo, madam? Kung wala na po, babalikan ko na po ang iyong pinapagawa sa akin. Hindi pa ako tapos eh. Wala na. Sige na, Pipita. Tapusin mo na para makapagpahinga ka na rin. Opo. Nakaligtas na naman ang Pipita na yun. Sinisira ko ang tiwala ng amo ko sa kanya, pero ako naman ang lumabas na masama. Ano ang mga susunod na mangyayari sa ating kwento? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Madiskarting Buhay. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!